I don't want to get you guys in trouble. Did you go over to Lily's house? Yeah. Yeah.
Dito. Ano Gerald? Yan ba? Yan ba? Kuya ba? This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice and be glad in it. And be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day. This is the day that the Lord has made.
Kandan si Jesus ang sakitan, hindi ka matuman kayo. Jesus ang sandigan, si Jesus ang sandigan, hindi nag-iisa. Si Jesus ang sandigan, hindi nag-iisa, kasing tatag ng kabundukan, hindi nag-iiba. Ako ay may sandigan, hindi nag-iisa. Ako ay may sandigan, hindi nag-iisa, kasing tatag ng kabundukan, hindi nag-iiba. Ikaw ay may sandigan, hindi nag-iisa. Ikaw ay may sandigan, hindi nag-iisa, kasing tatag ng kabundukan, hindi nag-iiba. Tayo'y may sandigan, hindi nag-iisa. Tayo'y may sandigan, hindi nag-iisa, kasing tatag ng kabundukan, hindi nag-iiba. Sa ngalan ni Jesus, sing. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, sa atin ang tagumpay. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus, ang Diyos ay lalaya. Sa pangalan ni Jesus, bawat isa'y luluhod. Sa pangalan ni Jesus, sa atin ang tagumpay. Takalitulos kwete, takalitulos kwete, ang bagar brabara katantuhanan garigonono. Takalitulos kwete, ang bagar brabara katantuhanan garigonono. Tatulog daw kaan, dawayag daw kaan, laos ay negitoon. Takalitulos kwete, ang bagar brabara katantuhanan garigonono. Mga itong lupa sa bahay. Magandang hapon sa lahat. Salamat ako sa Panginoon sa bawat isa nandito. Kahit medyo makulimlim, siguro ang iba natakot sa ulan, pero dapat tayong magsimula. Salamat sa tagumpay na ating natamo. Salamat rin sa presensya sa kapatid ni Mrs. Jones, sa Reverend Dale Peterson. So, acknowledge namin ang kanyang pagdalo sa at the only brother ni Ate Karen na kapiling natin siya ngayon na kahit hindi siya makaintindi sa Tagalog, no? Pero alam ko hindi rin niya ipabilis. Ma-enjoy siya makasama natin ngayon. Taman until April 3. So, ngayong linggo darating dito pa rin siya. Kasama pa rin natin. Sa pangalan ng Himalayan Church, we welcome you. And habang hinintay natin ang iba, pero kailangan magpatuloy tayo, no? So, ang iba siguro kung magdating closing prayer, depende na. No? Pero kailangan magsimula tayo kaya ang oras na napagpasyahan natin 2 o'clock.
announcement, paalaala no, sa linggo, mayroon tayong joint Easter sunrise service doon sa plaza. So, mag-umpisa 4:45 ng madaling araw. So, ang nasa inyo kung saan kayo, kung gusto, malayo yung bahay ninyo, pwede kayo makatulog sa mga kamag-anak niyo dito sa malapit lang. And magbaon kayo para pang umagahan. Then mag-start ang simba dito, mag-umpisa ang simba dito, 9 o'clock. At least may panahon pa mag-prepare kayo. Sa alas 9 ang simba natin ngayong linggo dito. Pero doon, alas 4:45. Then hindi ang bawat isa na mag-isa. No, sa pagsamba sa Panginoong Diyos habang pag-iwan natin ang kanyang pagkabuhay muli. So ito lang ang paalaala. Handa natin ang ating sarili sa simula ng ating pagsamba. Magandang hapon sa inyo. Para sa ating worship, pagdating natin ang pagkabuhay ng Diyos. Ating sambahin at purihin ang Diyos dahil isinugo ang mananakop. Ang buhay niya'y kusang inihalan, pinto ng langit sa ating binuksan. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Dapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, lamang sa salay tinubos niya tayo. Tanging ang dugo ni Kristo ang lunas, kasalang sa atin ay napahamak. Ang bawat mananalig ng taimtim, ang tawag ng Diyos tunay nakakangking. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos, tayo'y magkatwaan. Dapit sa Ama sa ngalan ni Kristo, yamang sa salay tinubos niya tayo. Sa ating actually prayer, nililin sila sa lugar. Masato. Abay nga lawayo, salamat aking doon ng tugon. Sabi na ko, timu-timu kayo. Mga dah DBM ka amin lubu. Abay, masal may DBM. Salamat sa noon na manglabo ko do cruise sa base sa lagi. Kana na si dara menon na pagpukasong magtuhay sa lagi do dunya ano. Salamat sa DBM. Abay, taman pagtable men naman doon ako ito maglolod PM sa base trasay na DBM. Hindi kami na salon, gawat may gusto. Ngayon, maganda tayo sa ating unang magsasalita. Ito ay sa katauhan ni Jesus Christ.
Si Jesus, ang bugtong anak ng Diyos, ipinako sa krus. Siya ay isa taong walang kasalanan. Pero dahil sa akin, ako, ikaw, tayong lahat may kasalanan, ipinakaloob niya ang kanyang buhay. Kung minsan, naaawit tayo, naghirap siya sa krus. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang nakikita natin tungkol sa hirap ni Kristo? Ang una, sa pagdakip ni Jesus, natatakot ang mga alagad niya. Sinabi sa Biblia, lumakas ang mga alagad at iniwan siyang mag-isa. Wala siyang kasama. Walang kaibigan na lumapit sa kanya. Pagkatapos, nakita natin sa Mateo 26. Dinalat ni Jesus ang mga lumapit sa kanya sa bahay ni Caiphas, ang pinakapulong saserdote, doon, nakakatipon ang mga eskriba at ang matatanda ng bayan. Kinaumagahan, nagpulong ang mga buong saserdote at mga matatanda ng bayan kung paano maipapatay si Jesus. Hinapos nila siya at dinala kay Gobernador Pilato. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng Gobernador sa Pretorio at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Inubaran nila siya at sinuotan ang isang balabal ng pulang-pula. Nagligaw sila ang halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ang isang tambo sa kanyang kanang kamay. At halibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinagluluhan, kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghahampos sa ulo. At matapos putyain, kanilang inalis siya ng malabal, sinuot ang sariling damit at inalabas upang ipako sa krus. Kung dumating sila sa dakong natawag ng buhok, ipinako nila sa krus. Ipinako nila sa krus si Jesus. Nagtigas si Jesus sa kapon. Kinuha nila ang mga malalaking pako. Isa sa kanan kamay, isa sa kaliwang kamay, isa sa mga paa. Pinako nila sa krus si Jesus. Tinayog nila ang krus at nasaktan ang lahat ng katawan ni Jesus. Ang kamatayan doon sa krus ay pinakamatay. Pero hindi na sa katawan lamang ang hirap ni Jesus. Kung hanggang dito lang ang isip natin ngayon, kulang ang iniisip. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Doon sa kanya ang lahat ng mga kasalanan natin. Sabi sa Biblia sa 2 Korinto 5:21, hindi nakasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y idinalang ng mga kasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at
banal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Sa kalagitnaan ng hirap ni Jesus, nakikita natin ang muunang salita niya. Nakikita natin magdasal siya sa mga kaaway niya. Sabi niya, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa tuluyan pa, Sirabano, na manasal ni Jesus Emano, abay pasagada mo bero, nung ida ketiga ko'y igona ruway. Alam ni Jesus na kailangan niyang tanggapin ang katira. Alam niya na doon ang Ama kasama niya sa gitna ng hirap. At nanalangin si Jesus, Ama, patawarin mo sila. Tayo na mga tagasunod ni Kristo, dapat matutong magpatawad sa mga nakakasala sa atin, pati ang sa ating mga kaaway. Ang sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila. Salamat sa mensahe mo tayo sa Panginoon. Gamitin natin ang pangalawang kamitin sa Kalbaryo.
kasalanan at dalawang panig ni Panginoong Hesus ay may dalawang lalaki na ipinako kasama niya, ang dalawang magnanakaw. Ang dalawang ito ay dapat silang ipako sa cross dahil natanggap nila ang parusa sa kasalanan na gawa nila. Malaki ang kanilang pagkakasala, pero si Panginoong Hesus ay walang kasalanan upang ipako sa cross. Ang dalawang lalaking ito ay nakabitin din sa cross kasama ni Panginoong Hesus. Sa kauna-unahan, tahimik sila. Pero hindi makita ang kahangahangang tao no, na ipako sa cross, na napapawisan ng kanyang sariling dugo o nagpapatulo ng kanyang dugo sa may tagiliran niya. Ang kanilang dila ay namamaga dahil sa sobrang sakit. Ang kanilang hubad na katawan ay dinadapuan ng mga langaw dahil wala silang damit. Sa katagalan, ang isang lalaki nagsimulang magsali sa mga nangungutya at tumutuya kay Panginoong Hesus. Sinabi niya kay Panginoong Hesus, kung talagang ikaw ang Kristo, iligtas mo ang sarili mo at pati na kami. Ang lalaking ito ay gusto makatanggap ng tulong mula sa Panginoon, kahit pa man siya ay nagpakatigas ng kanyang puso. Pero sinabi kaagad ng isang tao sa kanya, hindi ka ba nagtakot sa Panginoon? Ang taong ito ay walang kasalanan. Tayo ang may kasalanan. Tayo ang nararapat na parusahan dahil natanggap natin ang parusa sa ating mga ginagawa. Ang magnanakaw na ito nanginginig kahit man lang magharap sa pinakamataas ng hukuman. Pero hindi siya natakot magsabi sa Panginoon. Hindi siya natakot magsabi sa Diyos na kung talagang ikaw ang Diyos, iligtas mo ang sarili mo at pati na kami. Sinabi pa ng isang kasama niya, tayo ay makasalanan. Tayo ang nararapat na ipako sa cross. Hindi ang taong ito. Dahil ang taong ito walang kasalanan. Tinanggap na magnanakaw na ito na siya ay makasalanan. At siya ang nararapat na mamatay sa cross at hindi si Kristo. Kinilala niya na siya ay isang makasalanan. Alam niya na si Jesus ay walang kasalanan at siya ang nararapat na ipako sa cross. Ang taong ito ay kinikilala niya na siya ay isang magnanakaw o nararapat siyang magtanggap sa parusa ng kanyang mga kagagawan at sa hatol. Wala siyang ibang ginawa kundi tanggapin na siya ay makasalanan. Kinilala niya na siya ay isang makasalanan. Kinilala niya na wala siyang ibang gagawin kundi tanggapin at kilalanin niya siya ay isang makasalanan. At mga kapatid ko, yan ay unang bagay na dapat nating gawin upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Dapat nakilalanin natin na tayo ay makasalanan. Kilalanin natin na tayo ay makasalanan at tanggapin natin ang Panginoon bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Sinabi ng isang magnanakaw, sinabi pa niya na ang taong ito ay walang nagawang kasalanan o kamalian man lang. Ang taong pinaalam niya sa madla na si Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Napakasarap pakinggan na ipinahayag ng isang magnanakaw na ito na si Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Pinatunayan niya sa madla na walang kasalanan si Panginoong Hesus. At ang magnanakaw na ito ay yumuko at taos-pusong sinabi sa Panginoon na, Jesus, alalahanin mo ako pag doon ka na sa iyong paraiso. At ano ang tugon ng Panginoon? Hindi. Dahil ikaw ay isang magnanakaw. Ikaw ay makasalanan. Yan ba ang sagot ng Panginoon? Hindi. Sinabi ng Panginoon, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Hindi lang sinabi niya na alalahanin kita, kundi isasama kita sa paraiso. Sa lugar na kung saan hindi ka na magtitiis pa. Wala nang kasakit, wala nang
Panginoon na ang taong hindi karapat-dapat na mamuhay dito sa sanlibutan dahil sa kanyang kasalanan, sa kanyang nagawang kasalanan, ay biglang nagiging karapat-dapat sa kaharian ng Panginoon. Biglang nagiging karapat-dapat na makasama o makapasok sa kaharian ng Panginoon. Ang lahat na ito ay magiging posible lang dahil ang Panginoon ng mga makasalanan ay umangat ng kanyang balikat at nagpapako sa cross upang ikaw at ako ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus, alalahanin mo ako upang ikaw ay doon na sa iyong paraiso. Ang salitang ito ay isa na namang salita ng tagumpay. Tagumpay sa kanyang mga kaaway. Dahil sa kanilang paratang na si Jesus ay isang tao lamang, ordinaryong tao. Kaibigan ng mga maniningil ng buwis. At hindi totoong Diyos. Yan ang paratang nila sa Panginoon. Sa pamamagitan ng salitang ito, tinanggap ng isang magnanakaw o ni Dimas na siya ay mamamatay o tatanggap ng parusa sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang mga gawa. Hindi niya iniisip ang buhay niya o hindi niya iniisip ang pagtitiis habang siya ay doon sa cross. Kung ang iniisip niya na siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, makasama at makapiling niya ang Panginoon doon sa kabilang buhay. Yan ang iniisip ng isang magnanakaw na ito upang siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pangatlong salita ng Panginoon ay makikita sa Juan 11:26 hanggang 27. Ang salita ng kaaliwan. Sabi niya dito, na makita ni Jesus ang kanyang inang si Maria at ang mga alagad na nakatayo sa kanyang nakatayo. Ito ang kanyang mga mahal sa buhay. No? Ito ang mga mahal sa buhay ni Panginoong Jesus. Sinabi niya sa kanyang ina, mahal na babae, narito ang iyong anak. At sa kanyang mga alagad, sinabi niya, narito ang iyong ina. Mula noon siya ay dinalag pinatira ng mga alagad na ito sa kanyang bahay. Anong malaking kapasalamat natin sa Panginoon? Na habang prutuya at pinuputya siya ng mga tao at mayroon pa rin nagmamahal at nag-alala o nagdadalamhati para sa kanya. Tumingin si Jesus sa ibaba at nakita niya ang kanyang ina na nakatayo malapit sa cross, sa may paanan ng cross. At sa kanyang tagiliran, ang kanyang mga alagad o ang kanyang alagad na si Juan. Ang maliit na grupong ito ay may mahabaging puso at nangungulila mga puso. Siyang nagiging kabaligtaran. Ang maliit na grupong ito o sila ang nangungulila sa Panginoon, nagdadalamhati sila para sa Panginoon. Itong maliit na grupong ito ay nagiging kabaligtaran ng malaking grupo na tumutuya at tumuputya sa Panginoon. Itanaas ni Jesus ang kanyang tinig at sinabi sa kanyang ina, babae, tumingin ka kay Juan, mula ngayon siya na ang iyong magiging anak. At sinabi niya kay Juan, mula ngayon siya na ang iyong ina. Subukan natin basahin at tingnan kung ano ang nasa isipan at damdamin ng isang ina. Kung makita niya ang kanyang anak na naghihirap. Kung makita niya ang kanyang anak na malapit na mamatay. Ang puso ng isang ina, ano kaya ang kanyang dinaramdam? Kung ikaw ay nasa lugar ni Maria, ano kaya ang gagawin mo? Ano kaya ang daramdamin mo? Kung makita mo na ang anak mo ay naghihirap na, malapit nang mamatay. Mabuti lang kung naghihirap sa sakit, pero kung makita mo siguro naghihirap dahil doon nakabitin sa cross. Ano kaya ang magiging damdamin mo? Si Maria,
malaman natin kung ano ang dinaramdam ni Maria bilang ina. Na ang kanyang anak ay nakapako sa cross. Ang kanyang anak na si Jesus, habang siya ay pinako sa cross, nilalayuan ng kanyang mga alagad. Iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. At ang kanyang mga kaaway ay umiiyak upang siya ay maipako lamang sa cross. Umiiyak sila upang si Panginoong Hesus ay mamatay. Iniiyakan ng kanyang mga kaaway ang kanyang kamatayan. Nasaan na ang mga taong kanyang tinulungan noon? Ang mga taong kanyang pinagaling sa sakit. Ang mga taong sumisigaw ng husana o papuri sa Diyos nang si Panginoong Hesus ay papasok sa Jerusalem. Ay sila rin ang sumisigaw na ipako siya sa cross. Ang mga tao ay umiiyak ng kanyang kamatayan. Iniiyakan nila ang kamatayan ng Panginoong Hesus. Umiiyak sila upang si Panginoong Hesus ay may pako lamang sa cross. Pero ang kanyang matapat na nanay ay tumayo na puno ng paghinagpis doon sa may paanan ni Jesus. Ang kanyang mga sugat ay dumudugo pero hindi niya ginamot. Ang kanyang mga labi ay nauuhaw. Hindi niya binasa. Pero naniwala ako na ang sugat, ang pako sa may kanang kamay at kaliwang kamay hanggang sa mga paa ni Panginoong Hesus ay siyang kumikirot sa puso ni Maria. Maramdaman natin kung gaano kasakit. Napakasakit ng dinaramdam ni Maria habang tinitingnan niya ang kanyang anak na si Panginoong Hesus. Mahal na babae, narito ang iyong anak. Ang mga taon sa pagsunod ni Jesus kay Maria at kay Jose ay magwawakas na. Pero hindi ang mga taon sa pagpaparangal. Ang mga salitang yun na iginuhit ng mga kamay ng Panginoon sa dalawang tableta ng bato doon sa bundok ng Sinai ay hindi maalis o mabubura. Ang Biblia ay nagsasabi, parangalan mo ang iyong mga magulang. Kung ang iyong mga magulang ay buhay pa, paano mo sila pinakikitunguhan? Totoo bang pinarangalan mo ang iyong mga magulang? O ang halimbawang ibinigay ni Panginoong Hesus doon sa cross ay naglagay sa iyo sa malaking kahihiyan? Paano natin pinakikitunguhan ang ating mga magulang? Paano natin sila ginatray? Si Kristo ay nagbigay ng isang dakilang halimbawa. Totoong si Jesus ay Panginoon ni Maria, pero anak pa rin siya ni Maria sa laman. Panginoon ni Maria Diyos ni Maria si Panginoong Hesus, pero ina ni Panginoong Hesus si Maria. Hindi niya binaliwala ang kanyang ina. Kahit naghihirap siya, kahit doon siya nakapako sa cross, nagawa niya pang parangalan ang kanyang nanay. Pinarangalan ni Jesus si Maria. Ano ang inilaan natin sa ating mga magulang? Inaalala ba natin sila kahit minsan man lamang? Inaalala ba natin sila sa ating mga panalangin? Inaalala ba natin sila kahit man lang sa kanilang kaarawan? Paano natin pinakikitunguhan ang ating mga magulang? Ang ating nanay? Yan ang magiging katanungan sa atin ngayon. Naway ang halimbawa na binigay ni Panginoong Hesus ay siya magiging mabuting halimbawa para sa ating lahat. Nagparangalan natin ang ating mga magulang. Salamat sa mensahe ngayon ay pakinggan natin ang isang
Buhay ko ay kay dilim, sa sala ay lugmok, at walang makasagip buhat sa Panginoon. Ngunit dinilig ng Diyos ang aking pag-ibig, at ako'y iniligtas ng pag-ibig. Pag-ibig niya sa akin nagligtas, sa aking pagkakalungkot itinaas. Pag-ibig niya sa akin nagligtas, sa aking pagkakalungkot itinaas. Ang lahat sa buhay ko aking ihahandog, sa amang mapagmahal sa akin lumuhod. Pupurihin ko siya ng may pagmamahal, paglilingkuran ng may katapatan. Pag-ibig niya sa akin nagligtas, sa aking pagkakalungkot itinaas. Pag-ibig niya sa akin nagligtas, sa aking pagkakalungkot itinaas. Taong makasalanan, manalik kay Jesus. Hahanguin ka niya sa pagkakalugmok. Buhay mong binabagyo, papayapain niya. Lapit na at kay Jesus pasakop ka. Pag-ibig ni Jesus sa akin nagligtas, sa aking pagkakalungkot itinaas. Pag-ibig ni Jesus sa akin nagligtas, sa aking pagkakalungkot itinaas. Salamat sa mensahe ng awit ng ligtas. Para sa amin mga magsasalita, kay panalangin. Yung tamagan, bagong kaluhanan. Rumahan ni Rana, amon tumanta tong binabagyo. Ininan. Ifunay muni katong servisyo bani tamagan. Pagkatagda mo tong iatag ikalahu rab karasay i Jesu Cristo ay do cruz. Muni pito iman kabra i Jesu Cristo ay Dio do cruz amon manlahu i Jesu Cristo ay dukot kabra i Jesu Cristo ay dini do Marcos rantan 10:5
taga Pulo Brafort. Marcos Rantan Pulo Bra Limo, taga Pulo Brafort. Masagot daw Pulo Bra Talo. Amon gautuban manwalay dalamon ikaluhanay de gonon do dunyae taman geraraan tumudog itersange de. Atin amon geraan tumudog itersange de tamanawag i Jesuse matanog mano Eloi Eloi lama sabachthani. Diatag ne tulusgu sedek tenang kakam began. Na daman wani tuning saa do tugitong tome sedek tumanawag ni Jesus Rab matanog na wani de sundalo gadat do krus kagalingo ruwe no bani Elias mak tumanawag ni Jesus yo profeta o sunarin ko ay tulus pendawat Elias. Ando mak lang ro o yo ngamu ro. Non bukan bero matintu Hudio. Ini kabra do Aramaic yo kabra i Yesu Kristo rab de tao Hudio dio do Jerusalem. Do ki atag ne tulusku sedek tenagakam began. Adaman ketua tope hati keklase tau Yesus Kristo Kaya niya tau. Ang bener i mantu pasad menwalayan tetaw o menwalay Jesus nga ikailawan no taman paganay di Jesus ay tulos. Amon o taman paganay daan sala tidak Jesus tidak mensala Jesus benda mensala Jesus taman setaman untuk amon diodo krus Nayakot ni Jesus kaluhanan de sala gay o de sala to mag wan opo do segang nuwe kaluhanan de ibagat de sala to ni Jesus maak solo Ide sala to mak dalmon. Hindi pakai ke kugadat solo brabe dalmon. Kumani kagin solo ini merarai de dalmon de. Iyo sala tome mak dungis
Uyag ni Jesus malinis. Hindi ang dumis. Doble rigonen, doble adat, doble pagitong. Sigiyo ba betong kalumanan? Nung adat to may wani de dumis. Wani bunso do dumis do pagitong to may. Bunso dumis do rigona to may. Do bamor uyag i Jesus indaan. Profio, iadat i Jesus noon bayan ina ituluso to. Bener iwane segilaw biro. Abay tulus prab naan prab rumogor i tuluse. Na amon pinayakop ni Jesus ide mutong tome para de salato maak dumawat to do fusong nuay. Tidak benar menawag ni Jesus tulus ku sedek tenaga kem vegan taman do paganaye dumuyon suloyok ikasadumon i Jesus radikaan abay. Ando bini to amon manangu i Jesus do krus. Maak namor de sala ge do puso ni Jesus Kristo Maak mamala i Jesus do dapat ituluse. Pantag be salah game. Non Yesus daan. Beno punay manawag ni Yesus no beri. Na ati reaction to may. Daman pasalamat Tom ni Jesus non bayad ni mutong tome para katong salaan. Na dali mo kabra ituluse dini do one rantan follow bra show taga ruo follow bra walo one rantan follow bra show taga ruo follow bra walo. Tidak benar, amun hendak Yesus menggeliling di kerumanan membera mano kurumanu inok betuman i mansulate kebra itu pantag ba Jesus na importante ay ni kebra itu i galimo nang muni de tao bener way bukan tao in Jesus mak atino mak musto tinodog tuduray mayak mak menayam endog
benar in Jesus ay dini, terumuno. Sa gilaw, bekomeng. Gedun ni tulamu in Jesus ay, amon benar looban ni terumuno. Mensulat ni Juan ay dini, amon ang gatiga ni Jesus ay manggulidan ay talumananay. Nung gagawa ni Jesus ay gedut ke galidan di kaandaw do dunia ini. Kinayakot man ni Jesus ay hindi salah gay tidak benar gedut ni kelembune do ilawone bun sana terasai tidak benar teruman ini susah benar terumanu tidak benar nilai sundalo de arak bun Yesus Kristo Indo kemenayam saan ini susah jadi benar terumanu kemenayam dah pakai minum tahu na bunso de karaganon ahon dog de kuyaw tome hay dog ito man ni Jesus non benso ikatawe sigilo betong kalumanan Banong ipunay pakai kemanta tong wani blumo tong suloyo. Inon blumo tong suloyo sani Jesus Kristo nang manwalayan Jesus tao Rab menangay ni Jesus doble gaiwe mapasang Nubaki ni Jesus doble kalasay Rab menemu ni Jesus diodo cruz para beto kerumanan Abani tamagan daman pasalamat kung ditulus Rab Jesus Kristo nung manwalay ni Jesus di mamukas kome. Ang kanyang aawitin, English, no? Pero, uluhan ng kanyang awit sa English, nothing but the blood. Tanging ang dugo ni Jesus lamang. Ang unang sakmong nagsasabi dito, isang tanong, may makalilinis ba sa karamihan natin, sa kasalanan natin? At ang tugon nito, ang makalinis lamang sa ating kasalanan, sa ating karumihan, ay ang tanging dugo ni Kristo lamang. No? Kaya sabi dito na kahit masama man ang ating ginagawa, kahit tayo makasalanan man, may pag-asa tayong malinisan sa dugo ni Kristo. At sabi dito na ang
is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. For my pardon this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Ito ay limang wika ng Panginoon. Nakita natin sa Juan 11, talata 10. Pagkainom ni Jesus sa alak, sinabi niya, naganap na. Inilukayot niya ang kanyang ulo at pinawalan ang kanyang espiritu. May tanong ako, gusto ba nating maligtas? Ang kaligtasan ay isang buod. Ang kaligtasan ay isang kabuo. Ito'y libre. Walang bayad. Hindi na natin kailangan magtrabaho pa maghirap upang makamit ang kaligtasan. Tanggapin ba natin ang kaligtasan ito? Ito ang ikaanyang narita ng Panginoon na sasabi sa Juan 11, talata 10. Ang salitang naganap na. Munggiliden. No? Pinanikbray ko sa munggiliden. Munggiliden ikrasay ng Jose. Munggiliden. Yan ang una. No? Natapos na ang pagpapahirap sa kanya ay naganap na. Ikalawa, ang utos ng kanyang ama, ang tungkol sa kanyang pagpapahirap ay naganap na. Ikatlo, ang kaligtasan. Ang kaligtasan ko at ang kaligtasan ninyo ay naganap na sa pamamagitan ng pagpapahirap at kamatayan ni Kristo doon sa Diyos. Mga kapatid ko sa panampalataya, dapat lamang natin aminin na tayo makasalanan. At sa pamamagitan ni Kristo, Jesus Kristo, na nagpakamatay sa krus, ay nakamit natin ang buhay o ang kaligtasan sa Kanya. Kaya dapat natin pasalamatan ng Panginoon dahil hindi na tayo kailangan magtrabaho pa, maghirap pa, para makamit natin ang kaligtasan. Ang dapat lamang natin gawin ay ang pagtanggap kay Jesus Kristo na Panginoon sa ating buhay. Bilang sarili nating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay. Magtiwala tayo sa Panginoon at ipagkatiwala natin ang ating buong buhay sa Kanya at sundin ang Kanyang kalooban. Alalahanin natin, kung wala si
lahat tayo ay mawawala. Kaya sa hapon ito, kung sino man hindi pa nakatanggap kay Panginoong Jesucristo, mga kapatid ko sa pananampalataya, dapat lamang natin siyang tanggapin. Tanggapin si Jesucristo na ating Panginoon at sarili nating tagapagligtas sa ating buhay. Makamit natin ang buhay na walang hanggan sa Kanya. Salamat ang muling tagapagsalita ng Pinaisa Festival. Magandang hapon sa lahat. Gising pa ba kayo? Ako giniginaw na. Yung sabi ko kay Rodita, yung nag-chip na ako, nagpuro, saya pa. Gumgaman. Right. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil pinagdalupan niya tayo ng pagkakataon na maalaala natin ang mga 7 huling wika ni Jesus nang siya'y nakabitin doon sa cross. Kinalulungkot namin na hindi naabutan ng mga nahuli ang unang salita ng dinala sa atin ni Mrs. Karen Jones, unang salita ng Panginoon. Subalit, ngayong hapon bilang ako ang katapusan, pero nailarawan na natin, maliwanag na nakita natin ang sitwasyon, ang paghihirap na Jesus doon sa cross. Na kahit na doon na siya nakabitin sa itaas ng cross, subalit marami pa tayong leksyon na makukuha sa kanyang buhay. Ang unang wika ni Jesus nang siya doon nakadipa sa taas ng cross, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito'y panalangin niya sa mga taong humahamak sa kanya. Natuto pa niyang maipagdasal ang kanyang mga kaaway. Ang nag-uusig sa kanyang buhay. Ang nagpapahirap sa kanya. Ito'y makuha nating leksyon na tayo, na mga tagasunod ni Kristo, kailangan matuto tayong magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin, kahit sa ating mga kaaway man. Sabi sa ikalawang wika ni Jesus, ngayon day isasama kita sa paraiso. Ito ang salita niya na iniwan niya doon sa isang kriminal. Itong taong ito na pinako din sa krus ay hindi isang magnanakaw lamang, kundi sabi sa Biblia, isa siyang kriminal. So, marami siyang kasalanang nagawa, kaya karapat dapat siyang ipako doon sa krus bilang parusa ng kanyang mga kasalanan. But nagpapasalamat tayo dahil sa 3 taong na ipako sa krus, si Kristo ang nasa kalagitnaan. Dito sa kabila ay isang taong nagmamataas sa kanyang sarili, tumutuya nga kay Panginoong Jesus na nagsasabi na kung ikaw ay ang Diyos, iligtas mo ang iyong sarili, pati na ako. Pati kami, iligtas mo. Subalit yung isang naka-kriminal doon, tinitigan niya yung kasama niyang kriminal. Sabi niya, hindi ka ba nahihiya? Tayo karapat dapat ipako dahil sa ating kasalanang nagawa. Subalit ang tao dito sa gitna, wala siyang kasalanang nagawa. Kaya lumingon siya kay Panginoong Jesus at nagsabi, Jesus, alalahanin mo ako kung doon ka na sa iyong kaharian. Doon ka na sa iyong paraiso. At ang tugon agad ng Panginoon, Jesus, sabi niya, ngayon day, isasama kita sa paraiso. Ito'y nagtuturo sa atin na kung ang sino man, na kahit gaanong laki ng iyong kasalanan, gaano karumi ang iyong nagawa, gaano kasama, kung matuto ka lamang tanggapin ang kasalanan at humingi ng kapatawaran, ngayon day makakamit mo ang kapatawaran. May sabi, mapagsabihan ka rin, katulad na Jesus nagsasabi sa isang kriminal na ngayon day isasama kita sa paraiso. Kung isuko mo ang iyong kasalanan at tanggapin, sabi ng Panginoon, ngayon day, ang kapatawaran ay mapasa iyo. Ngayon day, kung ano mangyari ng iyong buhay, kasama kita doon sa paraiso.
At ang ikang, at dito natin malaman na ang malaking pag-ibig ng Panginoong Hesus kahit sa mga taong makasalanan. Sino mang lumalapit at nagpakumbaba ng kanyang loob, handang Panginoon na tatanggap sa kanya. Nalaman natin na si Kaap, ang ikatatlong ginang babae na rito ang iyong tinuro niya si Juan, ang iyong anak. Juan, rito ang iyong ina. At sa ikaapat, sinasabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinababayaan? Sa isip niya dahil sa kanyang paghihirap, parang pinabayaan na lamang siya mag-isa. Pero pinahintulutan ng Diyos na magtiis, maghirap si Panginoong Hesus dahil sa atin. Dahil sa ating kaligtasan. At nga sa kanyang paghihirap, nakabitin doon siya sa krus, kinakansyongan, kinuusig pa rin, sinasaktan, sinusugatan siya doon. Nakita niya na walang tao doon sa paligid na naawa sa kanya maliban yung mga babae lamang. Si Maria, si Salome pati ang isang Maria. At sabi niya, nauuhaw ako sa inyong pag-ibig. Hindi lamang siya, nauuhaw siya sa tubig nung nakabilin sa dahil tumitigis ang kanyang dugo. Subalit sabi niya, hindi niya, binaliwala niya yung naramdaman niya. Subalit nauuhaw siya sa pag-ibig ng bawat isa. Patuloy nilang sinasaktan sa Panginoon. Kaya sabi niya dito sa lahat ng kanyang nauuhaw siya sa ating panahon. Nauuhaw siya sa iyong pagmamahal. At nung makita niya ang na ito, at sabi dito na kung ilarawan mo talaga si Kristo, makita mo ang kanyang paghihirap. Simula nang doon pa siya sa Kalbaryo, nang ipinako siya sa krus, naramdaman na, baka sa kabilang pumapukpuk lang gani ang kamay, di ba? Kung magmartilyo ka, pag mapalo mo ang kamay mo, masakit. Noong nang ipinako ni Kristo, ipinako ang kamay ni Kristo, magkabilang kamay pati ang paan, naramdaman niya ang paghihirap, ang sakit. Subalit, hindi siya naghiganti. Nang pinalo siya dahil sa ating kalikuan. Sana tayo ang paluin. Sana tayo ang saktan. Subalit dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos sa atin, ipinagkaloob niya sa Jesus na siyang umako. At nang makita niya ang lahat ng paghihirap, sabi niya, nang malaman niya na ito'y lahat ay nagawa na, naganap na. Yan ang ika-6 na salita. Wika na Jesus nang siya ay nakabitin sa krus. Naganap na. Ang aking paghirap natapos na. Natapos na. Nasundin ko ang kagustuhan ng Diyos. Natapos na ang kaligtasan. Then, sa katapusan ng malapit na siya malagutan ng hininga, sumigaw siya. Sumigaw ng isang panalangin. Hindi pa rin siya nalimot. Hindi siya nalimot sa lahat ng nagawa ng lahat ng kanyang paghihirap. Nalaala pa rin niya na tawagin ang Panginoong Diyos. Sabi niya, sumigaw siya, Ama. Sa Lucas Kapitulo 23, sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 7, versikulo 46. 23:46. Dito, malakas na tumawag sa Jesus, Ama, sa mga kamay mo ipinagtagubilin ko ang aking espiritu. Pagkasabi niya ito, nalagot ang kanyang hininga. So, ito ang katapusan niyang wika. Ama, sa iyong mga kamay itatagubilin ko ang aking espiritu. Then, nakita natin ito na sa halip, sa mga katuwid, sa halip na sigaw ng kamatayan ang sigaw ni Kristo, sa halip na may iwan siya maraming salita katulad ng mga naghihingalong tao, tuwagin ang lahat ng mga
anak? Bakit hindi tinawag ni Kristo ang mga disipulo, ang kanyang nanay, tapos ito ang gawin ninyo? Yung parang ibilin niya, itatagubilin niya, ibang salita. Subalit isinasamo niya sa Diyos ang kanyang espiritu. Now, sumigaw siya, hindi sigaw ng kamatayan, kundi sigaw ng tagumpay. Sigaw ng tagumpay. Kahit sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap, hindi niya sinisisi ang Ama sa bandang huli. Hindi isinasamo pa rin niya ang kanyang sarili. Nangangahulugan na siya'y nagtagumpay sa plano ng Diyos sa kanyang buhay. At sabi dito, sumigaw siya na sumampalataya kayo kay Panginoong Yesus at ikaw ay maliligtas. At malaman natin dito sa verse 47, nang makita ng senturyon ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos. At nakita nila na matuwid itong sa Jesus. Ang tao ito, ika nila. At nagsisirap nila na natapos na ang plano ng Diyos sa buhay ni Jesus. Kaya kahit ganap na ang lahat ng bagay, hindi pa rin ni Jesus nalimutang manalangin sa huling panalangin. Pagpuri sa Diyos dahil sa nagawa ng Diyos sa kanyang buhay, na nagtagumpay siya. At nagpapasalamat pa rin siya dahil sa katagumpayan na kanyang natamo sa pag-ibig. Dahil kung walang pag-ibig si Jesus sa mga tauhan sa sanlibutan, hindi niya ialay ang kanyang buhay. Pero dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos at pag-ibig ni Jesus doon sa mga tao sa sanlibutan, inialay ni Jesus ang kanyang sarili. Voluntaryo na inialay niya ang kanyang sarili. At sumigaw pa nga siya sa Ama, ngayon isasamo ko, itatagubilin ko ang aking espiritu. Ang motibo ng kamatayan, ang cause o ang sanhi ng kamatayan ay ang kasalanan. At si Yesu Kristo ang katugunan nito. Namatay siya sa cross dahil sa ating kasalanan. Hindi siya namatay dahil sa kanyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Dahil sa ating kasalanan, siya'y pinalo. Dahil sa ating kasalanan, siya'y sinugatan. Dahil sa ating kasalanan, siya'y ipinako doon sa cross. Naghihirap siya dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Ang kamatayan ni Jesus ay bilang katagumpayan sa plano ng Diyos sa kaligtasan na kung sino man ang sasampalataya kay Panginoong Jesus ay makakamit niya ang kaligtasan nito. Kaligtasan sa parusa sa kasalanan, katulad ng isang kriminal nagpakumbabang loob. Isinama ng Panginoong Jesus doon sa kanyang kaharian. Dahil sabi dito na sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat. At siya ang maipagsabi sa lahat na siya ang Panginoon. Kung isasamo natin ang ating sarili, matatanggap natin ang kaligtasan, ang pag-ibig ng Diyos. Ngayong hapon, habang inaalaala ninyo ang nagawa ni Jesus, hindi lamang na yung sumisigaw, yung nagpapako ay yung mga tao noon, kundi pati tayo kasali doon dahil tayo rin ay nakagawa ng kasalanan. Ikaw rin, pati ako ang sanhi sa kanyang kamatayan. Kaya dapat na ngayong hapon, katulad rin tayo ni Panginoong Jesus, na siyang isinasamo niya ang kanyang sarili sa Diyos. Dapat tayo din ay itatagubilin natin sa Diyos ang ating kaluluwa, ang ating espiritu. Dapat natin itasamo na kahit saan tayo pupunta, Panginoon, itatagubilin ko ang ating espiritu sa iyo. Nalaala ko bilang katapusan ng aking tatay, ng akong papa. Noong maliit pa kami, noong unbeliever pa nga kami, hindi pa kami nanampalataya sa Diyos, pero tinuturuan niya kami na bago kami matulog, kailangan daw magdasal. At ang dasal na turo niya sa amin, kung alam ba kung may mga aksidente man, maglakad ka, kung matulog ka, para tiyak daw na pupunta ka talaga sa langit. Ang turo niya sa amin, sa halip na yung isasamo ko ang aking espiritu, ang sa aking tatay, sabi niya, Jesus, Maria, Jose, kung nasa aksidente na, balik na rin, Jose, Maria, Jesus. No, kung ganyan daw,
makagising pa tayo nang tayo matulog. Kaya pagtulog, sabi mo, itatagubilin ko sa iyo ang aking espiritu. Sabi ko, ay hindi lang espiritu, kaluluwa pati katawan. Pero sa isip ko, ang katawan maiwan mo sa lupa. Ang kaluluwa pati ang espiritu, yan ang babalik sa pangangating kaluluwa. Saan ka pupunta, dapat isasamo mo sa Diyos ang iyong espiritu, ang iyong kaluluwa. Dahil kahit saan ka pupunta, nandiyan ang Diablo. Wala pang lakas sa iyong sarili. Kung nagpapasalamat tayo dahil ngayong hapon, dapat natin alalahanin na sa kabila ng mga pagsubok dumating sa ating buhay, kahirapan, alalahanin natin mas mahirap ang naranasan ni Jesus kaysa atin. At ang paghirap ni Jesus dahil sa atin. Ang paghirap mo dahil pa rin sa iyong sarili. Pero kay Jesus dahil sa atin, siya ay naghihirap at ito siyang isasama ang kanyang sarili sa Panginoon sa Diyos. At dapat tayo rin. Dapat magpasakop tayo kay Panginoon Jesus lagi. Sa Kanya tayo magkakaroon ng kaligtasan. Ulitin ko, ang sigaw ni Panginoong Jesus ay hindi sigaw ng kamatayan, kundi sigaw ng tagumpay. Sigaw ng pag-ibig. Maging turo yan sa atin na dapat ipagsamo natin sa Panginoon ang ating sarili. Magpasakop lagi kay Jesus. Sa Kanya tayo magkakaroon lamang ng kaligtasan. Sa Kanya tayo magkakaroon lamang ng tagumpay sa lahat ng ating maranasan. Ang pitong huling wika ni Jesus, unang-una, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ikalawa, ngayon day isasama kita sa paraiso. Ikatatlo, babae, narito ang iyong ina. Ikaapat, Diyos ko, bakit mo ako binabayaan? Ikalima, nauuhaw ako. Ikaanim, naganap na. Ang ikapito, Ama, sa iyong mga kamay, itatagubilin ko ang aking espiritu. Ano ang masabi natin sa pitong huling wika ng Jesus? Ano ang makukuha mong leksyon? Ngayon bang hapon may pagsabi mo sa iyong sarili, itatagubilin ko rin ang aking espiritu doon. Magpasakop ako sa Kanya. Magpakumabang kaloob ka. Humingi ka ng patawad. Ang kapatawaran, ang tagumpay, ay mapaasa atin kung handa tayo magpasakop kay Kristo. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong salita na aming napag-aralan. Dalangin po namin habang pinag-aaral namin, Panginoon, ang iyong pagsasakripisyo doon sa cross dahil sa iyong malaking pag-ibig sa amin. Maging instrumento na kami po'y magtulong, magpakumbabang loob sa aming sarili, humingi patawad ng aming kasalanan at magpasakop sa iyo ng lubusan at maging may sasamo namin ang aming sarili sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Maging handa kami, Panginoon. Salamat na binigyan mo kami ng pagkakataon na malaala ang nagawa mo sa aming buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Salamat na inalay mo ang iyong buhay alang-alang sa aming kaligtasan. Kahit sino man dito sa amin, Panginoong Diyos, na hihirap dahil sa kasalanan nagawa, dalangin ko po may magtutungo akong babang at ang ating kabilang tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako. Nang sino mang nagpakumbaba, hindi kapatawaran ng kanyang kasalanan, ang kapatawaran mo pa sa kanya. Salamat, Panginoon, dahil kami, ang nasa iyo, ay magkakaroon ng siya. Isasama ko ang bawat isa dito ngayon. Habang patuloy kami, sa huling awit namin, Panginoon, mensahe ng awit na ito ay maging mensahe ng aming